ayos na po. Opo. Hindi na po ang kalagayan sa ngayon. Meron po lang kami na minsan katanungan. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano po yung mga naranasan simula nung nagka-sintomas po tayo hanggang sa makapos po tayo ng quarantine? Maibabahagi ko po, bago po ako magkaroon ng COVID, Opo. lahat po ng sintomas ay naramdaman ko po. Kaya kung ano po yung inihatid na mga payo ng mga PM o PH, kung po naramdaman ko po katulad ng lagnat, sumakit po ang ulo ko, sumakit po ang kawan ko, nawalan po ako ng ganang kumain. Actually, ayoko naman po sana mag-hospital, kaya lang nakaramdam din ako ng hirap ng paghinga. Kaya nagpatawag na ako kami ng emergency. Araw din na yun, dinala kami sa Hamad Medical Hospital. Yung mga manggagamot, hindi naman kami pinabayaan ng mga doktor. Hindi kami pinabayaan umaga, sa gabi, nagkaroon sila. Nagkaroon kami, pinapos sa kami. Ang akin pong naranasan, bago po ako maging confirmed patient, COVID-19 patient, ay isang linggo bago po ako na-test ay nagkaranas po ako ng sobrang taas na lagnat, 39.6 ang aking lagnat. Subalit hindi ko po ayon alam na ako ay COVID-19 positive sapagkat hindi ko po alam na ako ay nahawahan. Akala ko po ay ordinaryong sakit lang. Kaya nagpunta po ako sa isang private clinic dito sa Qatar upang magpa-check up. Nung ako po ay nagpa-check up, sinabi po nila na ito ay isang common colds lamang. Subalit pagkatas ng ilang araw ay lalong lumala at hindi nawawala ang aking lagnat. Sa tuwing umiinom ako ng gamot, ito ay bababa ng pansamantala, subalit ito ay babalik din. Ito ay nagpasya ako na magpatingin muli sa isa sa mga health center dito sa Doha at kung saan ginawa sa akin ang initial assessment at batay sa kanilang assessment, ako ay isang potential. So ako ay isang suspect for COVID-19 case. Kaya noon, pagkatas po nila akong ma-assess ay hindi na po nila ako pinauwi. Dinala na po nila ako agad sa quarantine facility na kung saan doon po dinadala ang lahat ng mga suspected cases. Nagkaroon po ako ng ubo. Yung ubo ko na yon 1 week na po. Tapos, sinubukan kong bumaba ng building namin, ng accommodation, or kasi naka-lockdown yung area namin sa industrial eh. Hindi kami nakakaalis. Bumaba ako, ginawa ko, nagpa-check ako dun sa gwardiya ng accommodation namin kasi meron siyang thermal scanner. So, dun sa thermal scanner, nung chinek niya, 37.3. 37.3, fever na sa kanila yon. Sabi ko, hindi pa fever yan. Hindi, fever na yan. Sabi niya ganun sa akin. You go to hospital. Sabi niya ganun sa akin. Eh di, wala naman akong karapatan tumulong sa kanya kasi guard yun ng company. Sinunod ko yung billing niya na pumunta ako ng hospital. Okay po. Eh di nagpunta ako ng hospital kasi merong hamad dun sa sa industrial, sa may street pen. Okay po. Nagpunta ako doon. So pagpunta ko doon, ang ginawa sa akin chinek ako ng mga doktor, tapos dinala ako sa Wakra Hospital, sinwab test ako. Okay. Ganun. Tapos pinauwi ako kasi hindi pa naman ako positive pala. So kinabukasan, doon ako nag-positive. Na-admit po ako ng May 31 sa hospital, sa Hasim Mubarak General Hospital. Nag-collapse po ako doon. Kung makikita po ninyo, may peklat ako dito. At nung nag-collapse ako, sinamantala po yun ng isang kawatan. Ninakaw ang wallet ko,
ninakaw ang pera ko sa bag. Yung handog ko na para sa loob ng 1 buwan nakalagay pa sa sobre, ninakaw din po yun. Ngayon po, transfer po ako sa Raslapan Hospital dahil sa kakulangan ng mga gamit sa Hassan Mubarak General Hospital. Ngayon, kulang din po ang gamit sa Raslapan Hospital. Inadmit po ako ng June 2 sa Hamad Hospital, ipinasok na po ako sa ICU. Ito po, based lang po dun sa kwento sa akin, nung na-ICU na po ako sa Hamad Hospital. Okay po. Lahat po ng aparato ikinabit na po sa akin. Kasi po, ang totoo, nalaman ko na ang chance kong mabuhay ay 20% lang. Sa hotel, maganda rin ang servisyo, lahat bibigay ko sa'yo. Pero dahil mag-isa ka lang, naghahanap ka ng makakausap, naghahanap ka ng makakasama, naghahanap ka ng pwede mong mag-share ng nararamdaman mo. Diba? Kaso, doon, tatawag sila, sandali lang, makakausap mo sandali lang. Doon ako nakakaramdam ng depression. Doon ako nakaramdam ng yung lungkot. Wala kasi akong madali ngayon. Wala na akong mapagsabihan pa sa mga katawag na tumatawag sa akin. Ngayon, nung nakaramdam na akong ganun, tumawag sa akin isang kapatid. Talagang, gawa ng Panginoon na para wag magtuloy-tuloy ang depression ko, tinawagan ako. Nung kausap ko na, sabi niya gano'n, tapang ka naman kaya mo yan, sabi niya gano'n. Nag-isip ka ng mga bagay na masaya, nag-isip ka ng mga bagay na maaliwala. Nagsimula po akong magpanata bago pa man ako makwarantin. Nung ako po ay nagpa-check up na, bago po ako dalhin sa unang quarantine facility, ay nagpanata na po talaga ako. So, kada magpapanata po ako, ay gumagaan talaga yung pakiramdam ko. Yung mga pagkakataon na pwede po ako makadalo ng gawain, dumadalo po ako online. Dahil iba pa rin po yung makasama ka sa panalangin ng kapulungan, lalo na makikita mo at mapapakinggan mo yung mga aral ng ating Panginoong Diyos sa araw po ng ating mga gawain. Malaking tulong din po yung mga online dalaw ng mga kapatid sa akin nung time na ako ay nasa quarantine. Pagdating ko kasi sa quarantine area, hindi naman ako naasikaso doon. Nanikip na yung dibdib ko, nahirapan akong kumain, walang panlasa, nahihilo na ako, ubo ko ng ubo doon sa quarantine area. So, nag-decide ako na tumawag ng 999. Dumating ang ambulance. So, dinala ako ng ambulance sa Hassan Mubarak General Hospital. Pagdating doon, nag-collapse ako, hindi ko na alam yung mga nangyari. So, pagbagsak ko, ninakawan pa ako. Ninakaw yung wallet ko, yung handog ko na pang 1 buwan, ninakaw sa bag ko. Wala, hindi ko na alam kung ano na nangyari. Tapos, ang kwento lang sa akin, transfer pa ako sa Raslapan Hospital. Pagdating sa Raslapan Hospital, walang gamit. No? May 31 pa lang yon. Hindi ko na alam ang nangyari. Tapos, nakita ko kasi yung record, na-admit ako sa Hamad Hospital, June 2. Naka-ICU na ako. From June 2 to June 15, tulog ako. Tagal bago ako nagising. Tapos, lahat ng aparato nakakabit sa akin po. Yung mga pinagdaanan ko po sa loob ng hospital, matindi po. Naging bedridden po ako, pero hindi po ako nawalan ng pag-asa sa magagawa ng ating Panginoong Diyos. Lagi lamang po ako nananalangin. Yung pagsubok na dumating sa buhay, mabigat siya, pero
hindi tayo pinabayaan. Lagi niyang binibigyan ng liwanag yung isip ko. Laging meron siyang pinararating para magliwanag yung isip ko. Kaya yung sakit na COVID, hindi tayo dapat matakot. Hindi tayo dapat matakot. Hindi tayo dapat mangamba. Dahil alam mo mayroong manggagamot na tunay na manggagamot na magpapagaling sa atin. Huwag natin katakutan ng COVID. Tandaan natin, merong manggagamot na tutulong sa atin. Tunay na manggagamot sa atin para malagpasan natin ang ating pagsubok. Nagtatag talaga ako ng pansariling panata na kung saan ay lumuluhod talaga ako para manalangin. At doon sa ganung pagkakataon, doon ko talaga naramdaman yung kapangyarihan ng Ama na matapos akong manalangin sa Kanya ay iba yung aking pakiramdam. So yun ay ginawa ko hanggang sa ako ay makalabas sa quarantine facility at itinuloy ko nung ako ay mag-home quarantine at itinuloy-tuloy ko hanggang ngayon nakasama sa pansariling panalangin. Okay po. Habang ako po ay nasa ICU, nagising po ako June 15 na. So ilang araw po akong tulog, napakatagal po. May mga pagkakataon po na dumilat po ang aking mata, isang beses yun, at nanalangin kagad ako. Sinabi ko sa ating Ama, Ama, maraming tao pinapayagan mong mabuhay sa mundo. Ako, anak mo po ako. Pakidugtungan mo po ang buhay ko. Gusto ko pang mga siwa. Gusto ko pang tumupad ang aking tungkulin. Gusto ko pang gabayan ang aking pamilya, lalo na po ang aking anak sa tamang paglilingkod sa iyo. Araw at gabi, yun po lagi kong ipinapanalangin. Hanggang sa nagkaroon po na maraming himala, 23 days po ako sa ICU. Nung pang June 18, na inalis na po yung mga aparato sa akin, binutasan po ako sa leeg. Ito po, may butas po ako. Kasi po, dito po ikakabit yung para sa dialysis ko. Dahil yung kidney ko na-hit po ng COVID. Na-damage po niya. Nag-kidney failure din po ako. Ano po? Ngayon po, dahil po sa nakita ng mga doktor na magkakaroon ng komplikasyon dito sa butas ko sa leeg, naisipan po nilang butasan ako sa dibdib. Ito po, binutasan po ako. Ayan, binutasan ako. Kaya kapag dinadialysis po ako 3 times a week, ito po, dito po ako, nilalagay yung machine, hinuhok po nila yan dyan. Okay po. Lumalabas po, bali 12 days po ako sa recovery room, bali 35 days po ako sa loob ng hospital. Ang mapapayo ko lang po, bukod po sa pagpapanata, kung tayo naging positibo sa COVID, mas lalo tayo maging positibo sa pananaw natin. Kasi yung pagiging positibo, yan ang magdadala, yan ang magbabago sa atin para makayanan natin yung sakit. No? Huwag natin hayaan na panghinaan tayo ng ito. Kasi yung positibong pananaw, yan ang magbibigay sa atin ng lakas ng tapang para makayanan natin yung sakit. Huwag tayo mawalan ng pag-asa na meron tayo tunay na magpapagaling sa atin. Salamat po kami. Salamat po. Ituring lang po natin itong pagsubok na malalagpasan po ng bawat isa sa atin. Hayag naman po ang katotohanan sa bawat isa na ang Diyos natin ang pinakadakilang manggagamot at siya ang magpapagaling sa bawat isa po sa atin. Kaya huwag po tayong manghina, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Sa bawat pananalangin po natin, mas doon po tayo tatatag. Gaya po ng itinuro sa atin na sa bawat sandali na kung kailan tayo mahina, mas doon tayo lumalakas. Lumalakas po ang ating pananampalataya. So, malaking bagay po mga kapatid na sa Ama talaga tayo manghawak sa mga ganitong pagkakataon. Salamat po. Mga kapatid, huwag tayong mawawalan ng pag-asa kung dumaraan tayo sa mga pagsubok. Panalangin po. Yan po ang napakahalagang sandata ng isang kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo, Kadiki, sa CFO ng Matarkadin,
sa pagbibigay po ng ganitong pagkakataon na nailahad ko kahit papano yung maikling kwento na nangyari po sa dinanas kong COVID itong nakalipas na mga araw sa aking buhay. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa aming destinado, kay kapatid na Mark Oliver Bernal at kay kapatid na Cesar Garcia at sa mga may tungkulin po ng Matargading CM. Salamat po sa inyo. Thank you po.